yung mga paggamit daw po ng pera ng Pogo at pera ng mga Lord ng mga ipinagbabawal na gamot, etc. Yan ang mga hinihintay na katanungan, na sagot po. Pag naintindihan ng mamamayang Pilipino, panigurado, kakampihan kayo. At tayo, baka kasama po ako, kasama si I Am Batman, kasama si Alonely TV, si Ed Ong, at yung iba pa pong mga Seresa Force family, baka si Chaicher nando sa harapan, sumisigaw, wag nang i-impeach si Sara. O baka gumaganon tayo. Kasi meron tayong narinig na explanation nila. Meron tayong nakita na patunay na wala talaga siyang kasalanan at talagang pinupolitika lang siya. Di ba? Pero hanggang ngayon, mga bossing, ang sagot sa atin, sasagutin namin yan doon sa tamang panahon, sa tamang lugar. Pero yung nakikita natin na pagkilos nila, Supreme Court, tulungan nyo kami na wag matuloy yung impeachment at ipatigil yung impeachment. Kasi mahina lang yung ebidensya nila. Sila yung nagsasabi na mahina ang ebidensya, Oh. Diba? Kaya, uulitin ko, ang tanong ko, anong level ng pagkauto-uto itong mga DDS? O dyan, 10 ang pinakamataas, 1 ang pinakamahina. No? 1, kapag hindi mo nakikita na uto-uto yung mga DDS. 10, kapag ramdam mo at kita mo na talagang sobra ang pagkakauto-uto ng mga DDS sa mga Duterte. O yan. Di ba? Tapos eto, nabuksan na hayag nakita ng mamamayang Pilipino, nagulat sa 6.7 billion na transaksyon in and out, mga kababayan. Ang sagot ng asawa ng Vice Presidente, kakasuhan po yung mga naglabas. Sabi ni Joko Bakalalayo, 10 times 10, 100 daw ho, mga kababayan. Sabi ni Sir Paulo, level 0808. Uy, level bobo yan. Galing mo, ha? Ngayon mga bossing, impeachment, no? Nasaan na ba tayo? Madami tayong dyan. Sandali. Eto, yung tinutukoy at sinasabi ho natin, mga kababayan, na kapag yung mga sinasabi nila ay kapanipaniwala at tayo ay makukumbinsi nila, mga boss Chipamo sir, di sana yung mga ganitong parali-rali ho, mga bossing, hindi lang 200 katao ang pupunta. 200, hindi naman siguro. Dali kanino ba to? Unang rally. Okay nang unang rally Sandali nga ho, mga kababayan. Mag-mute lang ako. Sinisipon ako sandali. Tatanggalin ko lang yung sipon ko. Okay. Unang rally. Ma'am BJ, Ma'am Neng GG, saan ka galing, ha? Nagtatampo ko, lagi kang late dito sa akin channel. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi kang late. Shout out po sa iyo, madam, ha? Nung ngayon, eto, anak ng puta, unang rally na naman daw ho. Ilang beses ba? Ilang beses ba yung halos sa araw-araw na ginawa ng Diyos ho, mga kababayan. Buwan-buwan, may rally sila. Merong mautog. Ito, unang rally na naman. Duterte Campaign Rally. Kayo, hindi ko alam kung nag-aaksaya kayo ng pera, panahon, oras, mga DDS, no? Or, kung talagang pupunta kayo, baka nakakatanggap naman kayo, kaya naman patuloy kayong pumupunta. Sabi, 200 daw po. Mukhang hindi naman. Kasi itong grupo na to, ito, 10, 20, 30, mga 40, 50. Tingin ko ito, tingin ko yung nandito, ito, yan. Nasa 200 na to. Yan na dyan. Yung banda dito, tingin ko, sabihin mo ng, let's say 151. Sabihin na naman natin 500 naman para medyo realistiko. Pero ano yan? Duterte Campaign?
Tapos 500 ang pumunta. Hindi aabot to na 1,000 ho, mga kababayan eh. Di ba? Joro San Jose, kakaunti. Wala nang naniniwala talaga, mga bossing. Kung meron man na pumupunta dito, baka may bayad. Kung meron man na pumupunta dito, baka gusto lang makita kasi may mga sikat na mga politiko na pupunta sa kanilang bayan. Di ba, Alaga? Shoutout po kay Ma'am Alaga. Wala nang naniniwala sa kanila ho, mga bossing. At puro ganito na lang po. Hanggang 2028, puro ganito na lang po ang gagawin niyang mga yan. At kada po bumubuka ang bibig ng mga politikong mga DDS, unti-unti po silang natatalo, nauubusan ng supporter dahil doon po mismo sa mga pinagsasabi nila, nawawalan ng gana yung mamamayang Pilipino. Sasabihin mo, si Marcos, walang ginagawa. Tapos yung nakikinig sa'yo, kahapon lang na nakita ko sa balita, yung mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahapon lang nakita ko sa balita, yung pagmomonitor ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga presyo ng langis at iba pa. Kahapon lang nakita ko na yung mga chuper, binibigyan ng magandang kontrata para hindi sila nagtitimawa o nag-aantayan or kung whatever doon sa mga kanilang mga pasahero. Siguradong makapag-uwi ng pera. Diba? Yung 20 pesos na bigas, palaganap ng palaganap ngayon, titingnan, yung taong nasa harap niya, ano ba pinagsasasabi nitong putang inang to? Na walang ginagawa si Presidente Marcos. Bakit sa balita, nakikita natin, mismo nandoon si Pangulong Bongbong Marcos. Sisiraan naman nila. Ano po? Si Bongbong Marcos wala na, mahina na, may stage 4 cancer. Tapos, nakita nila, in-interview si Pangulong nag-jogging si Pangulong Bongbong Marcos, nag-jumping jacks pa. Sabi ng mga DDS, ano daw, mahina na daw po at stage 4 cancer na at naka-freezer na si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, yung mga nakikinig sa kanila, mawawalan ng gana at tatabangan. Wala yan, mga yan. Puro paninira na lang ang ginagawa niya mga yan. Di ba, Ma'am Alaga, Archie Beroya at Rosewin Isidro? Ganun po ang mangyayari dyan, mga bossing. Ganun ang mangyayari sa kanila. Kaya po pagdating ng 2028 mga boss Chipamo, sir, panigurado ako, ubos ang mga supporter nitong mga ito, mga bossing. Wala nang matitira dyan sa mga yan. Diba?